Si Kai Sotto na ba ang number 1 NBA prospect ngayon? Well, iba't iba naman ang mga opinyon ng bawat basketball expert, pero hindi na mawawala ang pangalan ni Kai Sotto. This is Express Info Channel, and mga ka-Expressa, let's keep supporting Kai Sotto for his NBA dream. The root cause of hype is hope. Kai Sotto is always in the conversation for best basketball prospect to be drafted by the NBA in the future. Kahit saang mag-draft sites ay hindi na mawawala ang kanyang pangalan, at sa isang taon niyang pamamalagi sa US ay maganda ang takbo ng kanyang basketball career, at sa paglipas ng mga buwan ay lalong tumaas ang kanyang ranks sa mga drafting sites. Pero ano na ba talaga ang totoong rank ni Kai Sotto? But before that, please don't forget to click the subscribe button to our channel and like this video. Click also the notification bell so that you will be notified for our new updates. Now let's go back to our topic, mga ka-Expressa. Sabihin man natin ang mga mock draft sites ay hindi 100% accurate, ay siguro naman ay isa itong magandang gabay para maiintindihan natin kung ano ang possible future ni Kai Sotto pagdating sa araw ng NBA draft. Noong nasa Pilipinas pa si Kai Sotto ay never siyang napasama sa mga mock draft selections. Understandably, dahil wala pang nakakaalam sa kanya. But when he started training sa Amerika, ay unti-unti niyang inaakyat ang bawat antas, at ngayon ay malapit na siyang maging number 1. Yes, considering na from zero ay patuloy ang kanyang pag-angat sa mga mock draft sites. So isang katunayan yan na grabe talaga ang kanyang improvements, mga ka-Expressa. Well, mas bibilis pa sana siya kung wala ang pandemya, dahil nahinto ang mga tournaments niya na magiging stage to show his wares. Dito sana niya maipakita ang kanyang galing para mapansin ng mga draft scouts at mga NBA teams. But against all odds, ay patuloy pa rin ang kanyang pag-akyat sa mga ranking sites. As far as the G League is concerned, pasok si Kai Sotto sa top 15 NBA G League prospects na makakapasok sa NBA. Given the fact na kahit isang laro ay hindi pa siya nakapaglaro sa G League, well, it speaks volumes of his present skill potential. Ano pa kaya kung maglalaro na siya, di ba po? So, tiyak aangat pa ng husto ang kanyang draft stock at posibleng mag-number 1 pa siya in 2 years. Depende kung kailan si Kai Sotto mag-declare to enter the draft. Isa pang mock draft site ay nagsabing pasok si Kai Sotto sa top 10 ng lahat ng big men ngayon sa Amerika. He is ranked 7th in 2021 draft class at patuloy ang posibilidad na magiging number 1 siya on draft day. So bakit ko sinasabing mag number 1 si Kai Sotto? Well, looking at the trajectory sa kanyang pag-angat sa mga draft class since last year, ay masasabi kong amazing journey talaga. Siya na siguro ang may pinakamabilis na pag-angat sa mga ranking sites. And there is no stopping sa pag-angat ni Kai Sotto. Well, patuloy ang kanyang development. So it is expected na as he develops his game and his body, ay tataas at tataas pa ang kanyang rankings. And I would not be surprised if makukuha niya ang kanyang top pick sa kanilang draft. Well, I have nothing against other NBA hopefuls, pero ang nakikita ko sa journey ni Kai Sotto ay kakaiba at kakamangha. Well, ginulat talaga niya pati ang Amerika, mga ka-Expressa. Although again, isang project pa siya ngayon at kitang-kita na ang kanyang kagalingan na very rare sa mga big man na kagaya niya. So isa sa mga advantages ni Kai Sotto ay ang kanyang very raw talent. Ang iba kasing mga NBA prospects
ay malapit na ang kanilang peak or polishing na lang ang kulang sa kanilang mga laro. Well, samantalang ang talent ni Kai Sotto ay very raw pa mga ka-Expressa. So nagsisimula pa lang siya na nag-develop dito dahil bago pa siya sa Amerika at malayong-malayo ang training dito sa Pilipinas compared doon sa Amerika. Well, I am not saying na hindi kaya ng mga Pinoy. Well, siguro iba lang ang mga priorities dahil pag dito si Kai Sotto nag-training sa Pilipinas, I check he will be trained as post-up player kagaya ng ibang mga big men natin. But in America, he is trained to become an all-around player, to become a modern big man na hindi lang magaling sa ilalim, kundi magaling rin sa labas. Isang big man na pwedeng magdadala ng bola, to act as point center kung kailangan. At ito ang nagiging advantage ni Kai Sotto. Well, kung sa educational system pa ito, ay elementary level pa si Kai Sotto. At marami pa siyang pwedeng matutunan pagtungtong niya ng high school at college level. Well, ganyan ang nakikita ko na comparison. So, in other words, mga ka-Expressa, ay napakalaki pa ng room for improvements ni Kai Sotto, and that's the scariest part. Dahil kung sa ngayon ay magaling na siya, how much more kung makukuha na niya ang kanyang full potential. Well, as his training progresses, ay patuloy ang kanyang pang-angat sa rankings at palapit na siya as number 1 rank. Oops, may shoutout tayo mga ka-Expressa. Shout out to Joseph Gomez. He said, I like your updates about Kai Sotto. Thank you, Express Info, for always talking about my idol, Kai Sotto. Well, you're welcome ka-Expressa, Joseph Gomez, and thank you for dropping by and for always watching us. And shout out rin kay Lito Hex. So, mga kababayan ko dito sa Saudi Arabia, mabuhay. I know Kai Sotto will be a best NBA player. Maraming salamat kay Expressa, Lito Hex, at sa mga Pinoy dyan sa Saudi Arabia. Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa ating channel, and of course, to Kai Sotto. So, sa second part ay pag-uusapan natin si Junmar Fajardo, mga ka-Expressa. Alam niyo ba na bago pa si Kai Sotto ay si Junmar Fajardo na sana ang pinakaunang homegrown Pinoy na makakapaglaro sana sa NBA G League at possible entry sa NBA, mga ka-Expressa? Well, according to Coach Tim Con, he tried to help Junmar Fajardo get into the NBA G League sa pamamagitan ni Jim Kelly, former PBA consultant at Dallas Scout. I tried to get Junmar into the NBA G League, kind of just an open invitation, and we were trying to get it through a former PBA consultant and Dallas Scout Jim Kelly. He barred off the events that happened back when the Cebuano Giant was still in his early years in the league. Meron sanang spot si Junmar Fajardo para sa isang NBA G League team noong rookie year pa lang niya, but it did not materialize. Jim was opening up a spot for Junmar, and I thought Junmar might have got some. But there's just too many things going on for Junmar here, so I've never spoke to him about it. This was in his first or second year in the PBA, and I thought he could do very well in the NBA D League and get himself a chance to get up to the NBA, sabi ni Coach Tim. So, who knows, pag natuloy sana ito noon ay si Junmar Fajardo na sana ang first homegrown Pinoy na nakapaglaro sa NBA, mga ka-Expressa. Dahil alam naman natin na ang NBA G League ay isang affiliate league sa NBA. At dito hinahasa ang mga raw players to prepare them for the NBA grind. At looking sa development ni Junmar Fajardo since his rookie year ay talagang napakataas. At kung ngayon mo titingnan ay siguro naman kayang-kaya niya ang competition sa NBA G League. And in the process ay pwede siyang mag-elevate sa NBA. Kahit sa FIBA competition ay kaya naman talaga ni Junmar Fajardo makipagsabayan sa mga big men na mga NBA players. Well, sayang man ang pagkakataon na yun, mga ka-Expressa, ay okay lang. Dahil Junmar Fajardo has now become the best player in the Philippines and winning an unprecedented 6 straight MVPs sa PBA and counting.
For sure, he made the right choice.